Nagsimula ang pelikula noong 1897, nang ang mga tropang Indian ay pinamamahalaan ng kolonisadong gobyerno ng Britanya. Sa tulong ng mga Briton, nabawi at naitatag ng India ang pamamahala ng Sikh sa hilagang kanlurang rehiyon na dating sinakop ng Afghanistan. Simula noon, ang mga Afghan ay naghahanap ng pagkakataon na bawiin ang lupain. Pagkatapos ay ipinakilala tayo kay Ishar Singh, ang pangunahing tauhan ng pelikula. Isang hapon, si Ishar at ang kanyang mga kasamahang sundalo ay nagpapatrolya sa border, nang marinig nila ang sigaw ng isang babae. Sa kabilang panig ng border, isang grupo ng mga Afghan tribe ang papatayin na sana ang isang babae, dahil ayaw niyang tanggapin ang kanyang asawa na pinili ng kanyang pamilya. Pinamumunuan sila ng self-proclaimed prophet na si Saidullah, na kinuha ang responsibilidad na patayin ang kawawang babae. Gustong makialam ni Ishar, ngunit isang mas mataas na British officer na nagngangalang Lawrence, ang nagutos sa kanya na manatili dahil ang kaguluhan ay nagaganap sa kabilang panig ng border. Ilang segundo nang pupugutan na ang babae, binaril at napatay ang kanyang asawa. Sinuway ni Ishar ang direktang utos ng kanyang superior, kung saan tumakbo siya sa kabilang border, at patuloy na pinatay ang lahat ng lumalapit para pigilan siya. Ang babaeng Afghan ay inutusang tumakas at ang sinumang nagtangkang pigilan siya ay pinatay ni Ishar. Kalaunan, nahuli ng mga lalaki si Ishar at sinubukang tanggalin ang kanyang turban para insultuhin siya. Sa kabutihang palad, sumunod sa kanya ang mga kasamahan niyang Sikh at inatake ang mga kalaban. Sa huli, natalo ang mga Afghan at si Saidullah ay wala nang nagawa kundi ang tumakas. Ngunit pagbalik nila sa fort, nagalit si Lieutenant Lawrence sa kapangahasan ng mga Indian troops. Isa siyang extreme racist sa sinumang hindi Briton, at iniisip na ang lahat ng mga Indian ay duwag. Sa pagkainis, sumulat siya ng isang report na ipinapaalam sa kanyang commanding officer ang tungkol sa pagsuway sa utos ni Ishar. Sa sumunod na eksena, si Ishar at ang kasamahan niyang si Akil, ay nag-uusap sa labas ng fort nang biglang may bumaril kay Akil sa kanyang balikat. Ang mga galit na tropang Afghan ay inatake ang fort dahil sa ginawa ni Ishar kahapon. Nang makita ito, pumunta na sa posisyon ang mga Indian, handa na para lumaban. Habang nagaganap ang shootout, pumunta si Ishar sa ibaba ng fort, at pinatay ang ilang sundalong kaaway na naghuhukay ng butas. Pagkatapos ay nagtungo siya sa teritoryo ng kaaway, at gumamit ng pampasabog upang salakayin sila nang hindi nila inaasahan. Dahil sa kanyang matalinong diskarte, ang mga kalaban ay napilitang umatras. Pagkatapos ng engkwentro, pinuri ng commanding officer si Ishar para sa kanyang katapangan, ngunit hindi ito nangangahulugan na napatawad na siya sa pagsuway niya sa utos kahapon. Kaya naman, inilipat siya sa isang kalapit na kuta, ang Sarigari Fort. Walang gustong magtrabaho sa Sarigari Fort dahil nasa pagitan ito ng dalawang malalaking fort, at kadalasan ay ginagamit lang bilang post office para mag-transfer ng mga mensahe sa pagitan nila. Walang aksyon na nangyayari sa Sarigari, kaya 21 sundalo lamang, kabilang si Ishar, ang nakatalaga dito. Bago siya umalis, tinawag ni Lawrence si Ishar at ipinahiya siya, kung saan tinawag niya siyang alipin ng gobyerno ng Briton. Gayunpaman, pinigilan ni Ishar na sumagot upang hindi na lumaki pa ang kanyang parusa. Kinabukasan, umalis na si Ishar patungo sa bagong fort kung saan siya itinalaga. Habang nasa daan, nilapitan siya ng babaeng Afghan na iniligtas niya noong isang araw. Hindi nila naiintindihan ang wika ng isa't isa, ngunit na-figure out ni Ishar na nagpapasalamat siya sa kanya sa pagliligtas niya sa kanyang buhay. Nakatanggap siya sa babae ng matamis na dessert, bago nagpatuloy sa paglalakbay. Habang nasa isang mabilis na pahinga, kinausap niya ang kanyang sarili at na-imagine ang kanyang asawa na pinapagalitan siya dahil sa pag-entertain sa ibang babae. Pagkatapos ay ipinakita ang isang flashback kung paano sila nagkakilala ng asawa niyang si Anisha. Isang araw, pagkatapos magdasal sa templo, hindi sinasadyang natapakan ni Ishar ang isang tumpok ng mga dahon na naging sanhi ng pagkalat nito. Si Anisha, nakakatapos lang maglinis ng parteng yun, ay agad siyang pinagsabihan sa ginawa niyang kalat. Kinabukasan, sa kagustuhang makabawi, sinurpresa ni Ishar si Anisha sa pamamagitan ng paglinis ng templo. Mula noon, naging close na ang dalawa, at hindi nagtagal ay nagpakasal na sila. Pagdating sa Sarigari Fort, sinalubong siya ni Corporal Lal at ng kanyang assistant na si Gurmukh Singh. Dahil mas mabilis na dumating si Ishar kaysa sa inaasahan ng lahat, nalaman niya na ang iba pang tropa ay nagsasabong at marami rin sa kanila ang hindi nakasuot ng maayos na uniforme. Habang sila ay masyadong nakatutok sa kanilang libangan, pinaputok ni Ishar ang kanyang rifle upang makuha ang kanilang atensyon, dahilan para mabilis na pumila ang mga lalaki.
Pinagalitan niya ang tropa sa pagiging isang kahihiyan sa buong komunidad ng mga Sikh. Bilang parusa, inutos niya sa kanila na makipambuno sa isa't isa, habang pinapanood sila ng mga tandang, at hindi sila pinapayagang huminto hanggat hindi sinasabi ng mga hayop. Dahil dito, ang mga sundalo ay nakipambuno buong araw, habang ang isa sa kanila ay pinaikot ng ilang beses sa fort. Makalipas ang ilang oras, nadatnan sila ni Ishar na nagbibiruan at nagkakantahan. Nang tanungin kung bakit sila huminto, iginiit ni Corporal Lal na pinatigil sila ng mga tandang, nang gumawa ito ng ingay na cook at doodle-doo. Kaya naman, inakala ng tropa na sila ay mga British na tandang na gustong magpaluto ng gawin nila ang ingay na may tunog na cook, at ginawa ang sinabi ng mga hayop. Pinigilan ni Ishar ang kanyang pagtawa at pinarusahan sila sa hindi paggawa ng kanilang tungkulin ng maayos. Sa kanilang kaparusahan, inutusan ni Ishar ang mga sundalo na huwag kumain ng isang linggo, at pagbalik sa kanyang silid, hindi niya maiwasang matawa sa mga nakakatawa nilang paliwanag. Sa sumunod na 2 araw, patuloy niyang pinahirapan ang grupo. Sinubukan ni Ishar na tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Tinukso niya ang isang sundalo na naglilinis ng rifle sa imbakan ng mga armas, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbalik sa kanya. Pagkatapos ng 2 buong araw na hindi kumakain, nagsimula ng magreklamo ang mga sundalo. Naisip ni Ishar na sapat na ito at tinawag ang cook na nagngangalang Dad, upang maghanda ng pagkain para sa mga tropa. Inanunsyo ng kusinero sa mga sundalo na tapos na ang parusa nila, at marami sa mga sundalo ang nagdiwang. Gayunpaman, pinuna ito ng isang sundalong nagngangalang Chanda, at sinabing hindi nila kailangan ng awa ni Ishar. Ibinunyag ng kusinero na hindi rin kumain si Ishar sa nakalipas na 2 araw, at hiniling sa mga sundalo na magpasya kung ano ang gusto nilang gawin ngayon. Nang tanungin ng mga sundalo si Ishar kung bakit niya pinarusahan ang kanyang sarili sa kanilang pagkakamali, sumagot si Ishar na hindi siya mangangahas na kumain habang ang kanyang mga kasamahan ay nagugutom. Nang marinig ang komento, nagawa niyang mapanalunan ang puso ng mga kasamahan, at magkakasama silang nagdiwang ng gabing yun. Samantala, si Saidullah, ang lalaking Afghani na gustong patayin ang babae kanina, ay nakipagpulong sa mga pinuno ng 3 Afghan tribes. Hanggang ngayon, magkakahiwalay silang lumalaban sa gobyerno ng Britanya, ngunit kung ipagpapatuloy nila ang laban bilang isang team, mas malaki ang tsansa nilang manalo. Sumang-ayon ang mga pinuno ng ibang tribo at nagsimulang magplano para sa gagawin nilang pag-atake. Plano nilang sakupin ang lahat ng 3 fort sa parehong araw, simula sa fort ni Ishar, dahil ito ang pinakamadaling masakop. Sa tingin ni Saidullah ay aabutin lang ng wala pang 2 oras upang mapatay ang 21 sundalo, dahil ang kanilang hukbo ay binubuo ng mahigit kumulang 10,000 katao. Samantala sa ibang lugar, ipinaalam kay Ishar na ang kanilang informant mula sa isang kalapit na Afghan village ay nawawala sa nakalipas na 2 linggo. Sa pag-aakalang merong mali, pumunta sina Ishar at Lal sa nasabing nayon upang mag-imbestiga. Pagdating doon, nakita nila na ang nayon ay puno ng mga babae, bata, at matatanda, ngunit walang mga kabataang lalaki. Bukod dito, ang responsibilidad na magtayo ng isang moske ay nasa mga matatanda at kababaihan ng nayon. Pagbalik sa fort noong araw na yun, isiniwalat ni Ishar sa kanyang mga nasasakupan na gusto niyang tulungan ang nayon na magtayo ng moske. Karamihan sa mga sundalo ay tutol dito dahil ang kanilang relihiyon ay hindi nakahanay sa Islam. Gayunpaman, pumunta pa rin si Ishar kahit na mag-isa lang siya at nagsimulang tumulong sa mga taga-nayon. Pagdating ng hapon, isang aksidente ang nangyari nang natisod ng isang batang naglalaro ang isang kahoy, na naging sanhi ng pagbagsak ng isang malaking haligi. Nang makita ito, prinotektahan ni Ishar ang bata at naghanda para sa masamang mangyayari. Ngunit nang lumingon siya sa likod, naroon na ang kanyang mga tauhan upang saluhin ang bigat, at tumulong sa muling pagtatayo ng lugar. Makalipas ang ilang araw, nakumpleto na nila ang moske at bilang pasasalamat, isang matandang babae ang nagbigay sa kanila ng tig-iisang almond. Sa sumunod na eksena, ang mga sundalo ay nasa kanilang mga pwesto nang makatanggap sila ng mensahe mula sa kalapit na fort na nag-utos sa kanila na manatiling alerto, dahil ang Afghan troops ay nagbabalak na umatake sa kanila. Tumingin si Ishar sa malayong bundok gamit ang kanyang monocular ngunit wala siyang nakitang kahit na isang tao. Nang sa tingin nila ay isa lang itong false alarm, ang tunog ng tambol ng digmaan ay umalingaw-ngaw sa kanilang mga tenga. Isang tao, na sinundan ng 100, pagkatapos ay libu-libong mga Afghan troops ang makikitang nagmamarcha papalapit sa kanila.
Ang karamihan ay gumawa ng daan para kay Saidula, na nahuli ang babaeng minsang iniligtas ni Ishar. Upang ideklara ang pagsisimula ng digmaan, pinugutan siya ni Saidula ng ulo at ang mga tao ay naghiyawan. Pagkatapos ay nakatanggap si Ishar ng liham mula sa kanyang mga superior sa pamamagitan ng lamppost. Tinipon niya ang mga sundalo at sinabi sa kanila na inutusan silang umatras at tumakbo para sa kanilang buhay. Isang malakas na halakhak ang gumambala kay Ishar, dahil ang sundalo na kilala sa hindi pagngiti ay humalakhak sa harap ng lahat. Natawa siya at ang iba pang mga sundalo dahil sa tingin ng mga Briton ay tatakbo ang mga Sikh na parang mga duwag. Naiintindihan ni Ishar ang kanilang sentimiento ngunit hiniling niya sa kanila na muli itong pag-isipan dahil nakatitiyak ang kanilang kamatayan kung pipiliin nilang lumaban. Si Chanda, na hindi kailanman nagustuhan si Ishar, ay naisip na sinusubukan niyang i-shake ang kanilang espiritu at sinabing alam niyang natatakot lang siyang makipaglaban. Bilang tugon, pumasok si Ishar sa isang silid at lumabas na nakasuot ng saffron turban na sumisimbolo sa katapangan. Pagkatapos magbigay ng isang speech upang pataasin ang moral ng kanyang mga tauhan, ipinosisyon na ni Ishar ang karamihan sa tuktok ng fort at inutusan ang 2 sundalo na maghintay sa tabi ng bangin. Naghanda ang lahat sa kanilang mga post maliban sa 19 anyos na si Gurmuk, na tila nalilito. Tinanong niya si Ishar kung bakit siya nagsinungaling sa tropa, nang sabihin niya na gusto ng mga nakatataas na tumakas sila, ngunit ang aktwal na utos ay lumaban sila hanggang sa kamatayan. Ibinunyag ni Ishar na sa pagbibigay ng choice sa mga sundalo, napatunayan na hindi sila mga duwag tulad ng sinabi ni Lawrence. Upang makatulong sa napipintong digmaan, nagboluntaryo si Dad na lumaban kasama ang mga Sikh, ngunit binigyan siya ni Ishar ng mas marangal na gawain. Ito ay ang magbigay ng tubig sa mga sugatang sundalo, kabilang ang mga sugatang sundalo mula sa panig ng mga kalaban. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang pag-atake at ang mga Afghan tribal leader ay nagsenyas ng sumugod. God help them. Libu-libong mga kalabang sundalo ang sumugod patungo sa fort, at sinalubong sila ng mga putok ng rifle mula sa mga Sikh warrior. Ang mga kalaban ay sumugod mula sa lahat ng panig, at nang sinubukan ng ilang Afghan na sumugod sa likuran, ang mga Sikh ay nakahanda para sa kanila. Samantala, isang kilalang kalabang sniper ang pumwesto sa pagitan ng mga bato at sinimulang puntiryahin ang mga sundalo. Nagawa niyang tamaan ng isang Sikh, na nahulog sa labas ng fort. Isang matapang na kaluluwa ang sumubok na iligtas ang kanyang kasamahan, ngunit natamaan siya ng bala sa proseso. Hindi nagtagal, sa tulong ni Ishar, nagawa nilang makabalik sa loob, ngunit namatay pa rin ang sundalo. Ilang sandali pa, pinagalitan ni Ishar si Gurmuk dahil sa hindi niya pagbaril sa mga kalaban. Sumagot si Gurmuk na hindi pa siya nakapatay ng sinuman at natatakot siya sa tropa ng mga kaaway. Nang walang sinasayang na oras, itinalaga siya ni Ishar sa lamppost duty, kung saan kailangan niyang patuloy na magpadala ng mga update sa iba pang mga fort. Nang makabalik si Ishar sa kanyang pwesto, napansin niyang umatras ang tropa ng mga kalaban, at sumenyas ang mga ito para sa isang parley. Dahil nakatanggap sila ng mensahe na sa susunod na araw pa darating ang mga reinforcement, kailangan ni Ishar na i-hold ang fort hanggang sa araw na yun. Hindi nagtagal, lumapit sa wall ang mga Afghan tribe leader, at sinamantala ng mga mandirigmang Sikh ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-antala sa kanila. Inutos ng mga Afghan ang kanilang pagsuko, ngunit bago sila makapagpatuloy, sumenyas si Ishar na huminto. Pagkatapos ay tumakbo si Dad patungo sa mga sugatang kalaban upang mag-alok sa kanila ng tubig. Nang hindi magustuhan ang mga kalokohang ito, ibinuhos ni Saidula ang tubig sa lupa. Lingid sa kaalaman ng mga Sikh, hindi lang sila ang gumagamit sa parley para antalain ang laban. Nabunyag na nagpadala ang mga Afghan ng 2 lalaki na may mga bomba upang umakyat sa bangin, at itinanim ang mga ito malapit sa pader ng fort. Nang nasa posisyon na sila, sumenyas sila sa kanilang mga kakampi. Bago matapos ang parley, ibinalik ni Ishar ang 2 nahuli nilang Afghan at sinabing hindi sila pumapatay ng mga bihag. Gayunpaman, lumalabas na pain lang ang mga bilanggo. Nang makabalik sila sa kanilang tropa, inalis ng ilang Afghan ang kanilang mga damit, na naging sanhi ng pag-ignite ng mga bombang nakatali sa kanilang mga katawan. Isang malaking pagsabog ang pumatay sa maraming Afghan, at ipinagdiwang ng mga Sikh ang tagumpay ng kanilang stratehiya. Nagpatuloy ang laban ngunit sa ngayon, narating na ng mga kalaban ang outer wall ng fort. Dahil dito, 3 sundalo ang ipinadala upang pigilan ang pagkasira ng pinto.
Samantala, nag-improvise si Ishar sa pamamagitan ng pag-attach ng isang monoscope sa kanyang rifle upang makakuha ng mas magandang aim, at pinatay ang kalabang sniper gamit lang ang isang shot. Sa ibaba, naghintay ang mga sundalo hanggang sa maubusan ng bala ang mga Afghan troops, bago sinimulan ang pag-atake. Nagawa nilang patayin ang maraming kaaway, ngunit mas maraming Afghan ang patuloy na dumarating. Nang hindi inaasahan, isang sundalo na nagngangalang Bola ang tinamaan ng bala. Sa kanyang mga huling sandali, sinabi niya na masaya siya dahil ang kamatayan ay ginagawang pantay-pantay ang lahat ng mga tao. Kalaunan, naubusan na ng bala ang mga Sikh, kaya nag-isip sila ng ibang strategy para pigilan ang mga kalaban. Binuksan nila ang pinto, upang ipakita na tila sumusuko na sila, bago inatake ang mga Afghan mula sa labas. Kahit iilan lang silang lumalaban sa daan-daang Afghan, nagpakita sila ng kahangahangang display ng katapangan, at pumatay ng maraming kaaway hanggat kaya nila, ngunit sinalubong sila ng napakaraming bala bago pa sila makaatras. Sa kanyang huling hininga, inutos ni Corporal Lal sa tanging nakaligtas na sundalo na tumakbo sa loob at isara ang pinto. Ginawa niya ang sinabi ngunit malubha siyang nasugatan. Bago mamatay, umupo siya sa tabi ng bangkay ni Bola at binigkas ang birong kinaiinisan niya noon. Nang dumating ang hapon, halos wala ng bala ang mga Sikh, at patuloy na sumusugod ang walang katapusang wave ng mga kalaban. Ang mga kaaway ay nagtambak ng daan-daang bangkay sa ilalim ng pader upang gamitin ito bilang isang platform. Ang unang ilang mga lalaki ay nagawang talunin ng mga Sikh, ngunit pagkatapos ay mas marami pang Afghan ang nagsimulang umakyat at nagawang patayin ang ilang Sikh. Sa huli, namatay din ang huling sundalo, ngunit isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa pader habang kinakaladkad ang dalawang kaaway. Ang masaklap pa, sumabog na din ang bombang itinanim kanina, na lumikha ng malaking butas sa dingding at pumatay ng maraming sundalo. Ngayon, tanging sina Ishar, Gurmukh, at Chanda na lamang ang natitira sa 21 sundalo. Inutusan sila ni Ishar na manatili sa itaas ng lamppost, habang siya naman ay makikipaglaban ng mag-isa sa buong hukbo. Hindi nagtagal, nakapasok na ang mga kalaban sa fort at sinalubong sila ng leader na si Ishar. Ang unang Afghan na umatake kay Ishar ay hiniwa sa kanyang tiyan, dahilan para sumiklab sa galit ang iba pang nasa likod niya. Napalibutan si Ishar ngunit lumaban siya na parang isang halimaw, at tumayo sa battleground ng ilang minuto laban sa isang kawan ng mga kaaway. Ilang sandali pa, bigla siyang napatigil nang makitang bata pa ang lalaking papatayin niya. Gayunpaman, may bumaril sa kanya sa balikat na nagpahina sa kanya, ngunit hindi ang kanyang espiritu. Sinamahan din siya ni Chanda sa pakikipaglaban, ngunit napatay siya nang pagsasaksakin siya ng ilang kutsilyo sa kanyang katawan. Nang wala ng armas si Ishar, nakipaglaban siya gamit ang mga bato, ngunit sa huli ay na-corner na nila siya. Ang nakakalungkot, ang batang hindi niya pinatay kanina ay ang huling sumaksak sa kanya. Ilang sandali pa, dumating na si Saidullah sa loob ng fort at pinatay ang kawawang kusinero, kahit na nagbibigay lang siya ng tubig sa mga tropang Afghan. Pagkatapos ay sinubukan niyang tanggalin ang turban ni Ishar, ngunit gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, sinaksak niya si Saidullah sa lalamunan at pinatay siya. Kahit na pagkatapos ng kanilang kamatayan, nagawang makumpleto ng mga sundalo ang misyon dahil ang iba pang mga fort ay siguradong nakahingi na ng reinforcement sa ngayon. Nang humanga sa kanyang katapangan, inutusan ng isang tribe leader ang lahat na lumayo sa turban ni Ishar. Pagkatapos ay umalis na siya, ngunit nais ng isa pang tribe leader na marinig ang isang Sikh na umiiyak sa sakit bilang consolation. Para magawa ito, sinunog nila ang lamppost, at naghintay sa pag-iyak ng tanging natitirang miyembrong si Gurmukh. Sa halip na sumigaw sa sakit, tumakbo palabas ang matapang na binatilyo, at isinigaw ang war cry ng mga Sikh. Pagkatapos ay hinawakan niya ang tribe leader at dinetonate ang mga granadang nakakabit sa kanyang katawan, na nagresulta sa isang malaking pagsabog at pagkamatay ng maraming kalaban. Sa huli, ang mga nakaligtas na Afghan ay ninakawan ang fort at pagkatapos ay sinunog ito. Sa katapusan, pinarangalan ng British Parliament ang mga martir na Sikh ng British Order of Merit, ang pinakamataas na parangal na matatanggap ng isang sundalong Indian. 2 gurdwara ang itinayo sa alaala ng mga magigiting na sundalo, na binibisita pa rin ng maraming mga turista taon-taon, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.